Good evening, sir. Good evening, classmates. So, my name is Raymond Igot from BTP TED 80 3D. Now, my assigned topic that was given is all about making schools dark green schools. Okay? So, this topic is connected lang sa classmate ko kasi nagati lang kami. Okay? So, isaswag ko na lang. So, mapupunta tayo dito sa mga benefits, okay? So, benefits of dark green schools. Okay, ginawa ko na lang ng mga bullet type. Number 1, cleaner and safer surroundings. Meaning to say, cleaner and safer surroundings, dapat panatilihin mong malinis ang iyong paligid, no? Tapos yung mga plastics, dapat ilagay mo sa mga trash can or yung sa mga trash bin. Okay? Kung may available yun dun. Okay? Tulad nakita ko dyan sa sa university, sa trade, may sila, parang may cage para sa mga plastic bottles. Dapat ganun daw ang meaning nito. Second, lower waste and pollution. Okay? Ito, lower waste and pollution, dapat control ka, no? Dapat gamitin mo yung mga recyclable materials like yung mga plastic bottles, mga papers, ma-decompose. Yung huwag kang gumamit ng mga plastics kasi hindi siya na-decompose. Yung gamitin mo lang is yung mga decompose like mga newspapers. Okay? Yung mga plastic bottles naman, ayun, yun yung mga reusable. Okay? So, yung pollution, instead of mag-drive ka, dapat maglakad ka na lang para ma-save mo yung pollution or yung tinatawag natin na smoke belching, yung usok ng sasakyan. Kung malapit lang man yung school mo or yung trabaho mo or yung work, lakarin na lang if kaya. Okay? Better health for students and teachers. Ito naman siya, ang mean naman nito is having a cleaner or safety room, like para to avoid sickness, like maglinis ka ng room mo, yung mga basura stay malinis or stay clean para yung mga classmate mo ay hindi mawaan. Okay? Next, better health for students and teacher. Tapos na pala ako dito. Dito na pala ako sa greater environmental awareness. Ito naman siya, dapat aware ka kung ano yung nangyayari sa kapaligiran mo, or surroundings. Like for example, may nakita kang yung mga plastic bottles, dapat ilagay mo sa mga trash bin, or yung may kasama kang tinapon yung mga basura niya, like yung mga hindi nagde-decompose, sabihin mo siya na dapat aware sila of their actions. Okay? Kasi nakaka-affect kasi yan sa nature. Kahit konting plastic lang, syempre nakaka-affect yun siya, or malaki yung impact sa environment, no? Like yung pagpuputol ng mga puno, cutting the trees, no? Kasi may mga illegal logging, no? Dapat kung may illegal logging, dapat isumbong mo, no? Kung ano yung dapat gawin, kasi pinuputo nila yung mga puno na without consent or authority, no? Okay sana magputol ng puno, basta magtanim ka. Wag lang putol kasi yung puno kasi is nagbibigay yun siya ng oxygen, no? 20% lang ata. Okay? Do you follow? Very good. Okay, continue natin. Development of responsible and disciplined students. Meaning, helping student learn good behavior, proper habits, or accountability of their actions. Ito siya, dapat yung student is nakadisciplined. Okay? Wag lang siya basta-basta magtapon ng mga basura,
kung saan-saan. Dapat nasa appropriate garbage bag or trash bin. Ganun dapat. Wag lang basta-basta magtapon dito, tapon doon. Kasi malaki kasi ang impact na yan kahit pakonti-konti, pero lalong madaan tawag dito. Near in the future, syempre alam naman natin kung ano yung cause and effect kung ano yung ginagawa mo. Okay? Savings on water and electricity expenses. Ito naman, pag di naman kailangan, wag naman tayo basta-basta anuhin natin yung tubig o basta-basta tawag dito. Dapat i-reserve natin, no, yung mga tubig, mas lalo na sa electricity. Ito naman, electricity, may mga naman tayo, solar panel, yung direct current na lang, wag na lang yung alternate current para makasave ka ng electricity expenses. Okay? Do you follow? Very good. Next, stronger cooperation between school and community. Ito naman siya, kung may mag-conduct ng mga seminar or programs, dapat umattend ka. Or yung cooperation between schools and community. For example, yung community, nagka-conduct sila ng tree planting. Dapat i-cooperate nila sa schools para yung mga students is matututo nila kung paano magtanim ng mga puno sa kapaligiran or sa surroundings. Kasi at the near future, sila man din to sila din to makaka-consume. Ganun na lang. Okay? Ito naman tayo sa roles of students. Number 1, throw garbage in proper bins. As I said earlier, dapat kung magtapon ka ng basura, itatapon mo sa tamang lugar. Wag lang basta-basta itapon dito, tapon doon, tapos may nakakita na syempre pagsasabihan ka na hindi tama yung ginagawa mo. Okay? Very good. Now, next, participate in clean-up activities. Ito naman, kung may mga activities sa schools, dapat mag-participate ka, no? Tulungan mo yung mga classmates mo or yung mga neighbor para dapat stay malinis yung mga surroundings mo. Okay? Ito naman, avoid littering. Ito sa avoid littering, wag lang, ito naman, sinabi ko kanina, yung mga basura mo, kung basura mo, itapon mo. No? Pero dapat sa appropriate, proper bins. Or kung may garbage bag, pwede din. Dapat itapon mo ng maayos. Wag lang basta-basta itapon dito kung saan-saan. Okay? Next, support recycling programs. Ito naman, ito may mga reusable materials like bottles. Dapat i-support natin yung program nito, no? Kasi magagamit naman natin to para sa atin din. Okay, yung mga plastic bottles at saka iba-ibang mga recycle programs or yung mga recycling materials. Okay? Last na, encourage classmates to care for their environment. Dapat yung classmate mo, pagsabihan mo siya na dapat magtanim tayo kasi in the near future sa atin man din to or yung sa mga future anak natin. I-encourage natin siya na mahalin yung environment. Wag lang siya basta-basta wag lang siya basta-basta ang tawag dito, pababayaan, no? Yung mga accountability nila dapat i-encourage natin, no? Okay? Next. Okay? So, yun lang yung topic ko ngayon. So, thank you for listening. I hope you learn something about this topic. So, if you have any questions, chat na lang. Okay, that's all. Goodbye.